So magandang araw, magandang hapon, magandang gabi. Depende ho yan sa time zone ng ating lugar at sang sulok man tayo ng ating mundo. Sana sa mabuti tayo na kalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Sa mga kababayan nating OFW at mga kababayan natin na nandyan sa Pilipinas, babagpalang araw sa ating lahat. Okay, so mga kababayan ko, well, tuloy-tuloy lang tayo sa ating balita dito na mga tamang balita at sagutin ang maling information na ipinapakalat ng mga fake news spreaders, na mga anti-Marcos, lalo-lalo na doon galing po sa mga kwanggol ng mga vloggers mga kababayan. Yes, dapat silang sasagutin. Bakit? Kasi pag-aayaan natin sila na lagi pong naninira araw-araw kay PBBM sa Marcos Session sa katagalan mga kababayan, ang kanilang mga paninira ay maging totoo yan sa mata ng ibang tao. So dapat sila susugatin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At syempre, kasama nyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, bibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa ating kapitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat mga kabayan and a happy Monday sa ating lahat. Okay, so before tayo mag-start mga kabayan, well syempre, as usual, i-check muna natin kung sino na nakapasok sa ating top 5 commenters doon sa ating last vlog. At syempre, sila pa ng tinatawag po ng mga keyboard wars mga kabayan. At nandito sa listahan, ang nanguna po, si Eduardo Cartera. Meron siyang 71 na mga comments. Nandiyan rin po si Robel Ferrer Official. Meron siyang 68 na mga comments. Ang name rin po na user. Meron siyang 62 na mga comments. Rose B. Meron siyang 40 na mga comments. Angeline Quezon. Meron siyang 38 lahat ng mga comments. Again, sa kasamas po sa ating mga keyboard warriors o yung mga nakapasok sa ating top 5 commenters. At syempre, pasalamatan rin po natin ang lahat po ng mga viewers na nag-comment dyan sa ating baba sa comment section makabayan. At syempre, thank you so much also doon po sa ating mga silent viewer dito sa ating channel. Thank you so much. At syempre makabayan ko, huwag rin po natin kalimutan. Thank you so much doon sa mga viewers na lagi pong nagla-like at saka lagi rin pong nagsishare ng ating mga video. Thank you so much. And also pagkakabahan ko, syempre, i-acknowledge po natin ang ating mga channel members. Nandyan sila si Susan Torres, Eva Ponsalan, Pusong Inami, Edmond Casteliejo, Lia Ann, Gold Digger, Samuel Membrado, Cosmo Defender, Fiz Calante, Rosetta Roel, and Bia Bibar. Pasalamatan rin po natin ang nabigay sa atin ng super thanks or pangkalamansi ni Sir Ivan. Thank you so much kay Florida Greenfield. Nabigay sa atin ng $2. Thank you so much. At syempre, i-acknowledge po natin ang ating pong mga early birds o yung lagi pong nauuna sa pag-comment dyan sa comment section. Nandyan sila si Maricruz Hernandez from North Carolina, USA. Hi to Melly Guiniso, Maria Cristina F. Manimbao, Rosalinda Cabautan. Nandyan po si Jesus Gutawo from Los Angeles, California. Hi to Nonoy Florin Hills, Gemma Ramirez, Munez Borromeo, Nino Caasor, Leonardo Saliero, Lilian Lalyabe, Alberto Montanes, Romy Ignacio, and hi to Erwin Senoren. Okay, so kumusta ang lahat mga kabayan? How are you today? How is your morning? Of course, I'm hoping na sana okay tayo ngayong umaga, maganda ating gising at meron tayong very energetic na aura. At doon rin po sa mga kagigising lang po at saka wala pang energy, don't worry, si Sir Ivan, painitin ko kayo. Kasi marami itong mga nakuha po ng mga informasyon makabayan na kung saan ipapakita ko sa inyo kung gaano po kakurap itong mga Duterte. At saka makabayan ko, may nag-forward rin po sa atin na video na kung saan isang sundalo, isang retired sundalo militar makabayan na kung saan nilaglag dito itong si Duterte. Yes, you heard it right, nilaglag niya si Duterte makabayan. Kasi nga hindi niya matake dito at hindi na po makain-kain dito yung mga paninira, pangalipusta, mga ibinibigay dito ng mga fake news po ni Duterte doon po kay PB makabayan. Hindi niya po niya nagustuhan. Siya po isang Duterte noon makabayan. Pero nag-decide siya na bumiligtad at siya ngayon nilaglag niya itong si Duterte makabayan. And also, marami pong nawindang dito. I'm sure na some of you makabayan, alam niyo na po na meron ditong mapatawan ng death penalty. Pero Sir Ivan, wala pa pong death penalty po sa Pilipinas. Magkakaroon makabayan kapag ipagpatuloy pa po nilang gagawin ho yan. Yes,
Mismo po ang DOJ Secretary sabi niyan na papatawan sila ng death penalty mga kababayan. And also, ito na po mga parinira na sabi po dito ni ni Botandeng, ni Attorney Rocky mga kababayan na nagsiselos daw si F. Elisa. Nagsisilos daw kasi nga babasahin ko lang ng konti mga kababayan. Meron kasi sinabi itong si Botandeng na kung saan siya nga pala taga-sumas po sa nag-forward po dito sa ito na na screenshot mga kababayan. Ate pong viewer kasi gusto niya bubulsakin daw itong si Botandeng kasi nga sumsobra na at saka napalabas ito ng fake news mga kababayan. Actually, tatlo lahat ang fake news na ilabas nila at yan po yung ating i-debunk mga kababayan. But for that, ito mo nang si Botandeng kasi sumusobra eh. Sabi niya, napansin ko noong eleksyon, touchy-touchy itong si PBBM. Siguro ganoon lang talaga siya, walang mali siya. I can give him that. Pero siyempre, sa mata ng isang asawa, ayaw niya yan na touchy-touchy siya sa ibang babae. At tingin ko, nakikita ko sa mata niya noong eleksyon pa na talagang mainit ang mata niya kay BP Sara. Sa tingin ko, yung selos may kinalaman na rin yan. Bakit niya nasabi yan? Ano ng statement niya mga kababayan? Kasi nga yan po'y after na sinabi po ni Felisa doon po sa interview niya kay Katunying mga kababayan na na budget na sa kanya itong si BP Sara. Kaya naglabas din po siya ng fake news mga kababayan. Nagsiselos daw. Tsaka dagdag po niya dito, sino ka ba? Sabi niya mga kababayan, sino ka ba? Ikaw ay asawa lang ng presidente. Wala ka namang mandato galing sa taong bayan. Bakit kailangang suyuin ka ng pangalawang pinakamataas na opisyal ng bayan? Hindi dapat sa iyo nanggaling ang mga manghang na salita laban kay BP Sara. Well, sabi ng mga kababayan, wala dang right si Felisa na magsabi ng ganyan doon kay BP Sara kasi hindi rin siya elected ng people, hindi rin siya opisyal mga kababayan. Hindi ba? Okay, so babalik na rin ito mga kababayan. Sabihin na po natin doon kay Digong na wala rin po siyang karapatan dito na magsabi ng mga pangalipusta, mga paninira doon kay PBBM. Kasi hindi na siya opisyal mga kababayan. Diba? Same as that. Pwede siyang baliktarin. Igunggong kasi itong si makabayan. Gunggong kasi itong si Botandeng. Alam niyo po, dito po sa ginagawa po ni Botandeng, mas lalong masisira dito at mas lalong maungkat yung mga ginagawang kabulustagan po dito ni Sara Duterte makabayan. Bakit Sir Ivan? I think some of you na naman po na alam nyo na meron pong kumalat ngayon na video na kung saan ito pong si Mans Carpe makabayan, di ba pinahipan po yung cake ni Sara Duterte? Kasi itong video na to ipakita ko sa inyo, ito po ay panahon po sa birthday po ni Sara makabayan. Kaya lang, may nangyari. Ano Sir Ivan? Alam niyo ba ang muntik nang masuka si Mans makabayan? Muntik na masuka kasi nung nihipa na po ni Sara Duterte yung kay makabayan, syempre yung hangin na pupunta doon sa mukha po ni Mans, mukhang nasuka. Mukhang mabaho. Ipapakita ko sa inyo makabayan yung video para at least meron tayong ebidensya. Let's watch this. Oh, di ba? Mabaho kasi ang bunganga. Tas ganyan ba ang pagsisilusan ni F. Elisa? Nakakatawa naman. Baka siguro kumain siya ng mangga makabayan. So kumain siya ng bagoong. Kasi siguro nung hinipanan niya yung cake, ang baho. Napansin ba natin yung reaction po ni Mans makabayan? Di ba? Alam niyo po, ayaw ko sana yung anong pag-usapan ng mga ganyan. Kasi medyo medyo pangit eh. Pero siyempre, gusto kasi ng bastusan nito ng mga DDS makabayan. Well, ibabalik natin sa kanila. Kung anong ginagawa na dito, ibabalik natin makabayan. Gagawin rin po natin. Di ba? Bastusan ang gusto nila, babastusin rin po natin. Nakakatawa, no? Yan ba magsisilos si F. Elisa? Hindi naman maganda kanyang hininga makabayan. Kaya pala, not in good terms sa lalaki dito ni Mans, kasi pala may hininga. Nakakatawa naman. Okay, so ngayon makabayan ko, sabi na magsisilos daw itong si F. Elisa kasi daw touchy-touchy daw itong si PBBM. Hindi ho yan totoo makabayan. Kahit minsan, kahit fake news makabayan, may nabalitaan ba tayo na may minamanyak po na tao si PBBM? Sige, kahit minsan makabayan, kahit fake news na lang po, may narinig ba tayo
Di ba wala? Unlike doon sa kanilang poon makabayan na every time meron pong mapapicture sa kanya, minamanyak niya makabayan. Minamanyak, di ba? Ganyan ba yung alam nyo po, like kung sinasabi dito, na kahit anong mga tira nyo dito, kahit yung birada nyo dito sa mga Marcos, meron kaming maibabalik. Bakit? Ito pong mga Duterte, marami silang ginagawa po ng mga kabulos na makabayan. And also, alam nyo ba, na umamin na po itong si Digong Makaabayan na meron siyang interview dito na ang kanya palang katulong, finingirling niya. Totoo ba yan? Yes, finingirling Makaabayan. Actually, narinig ko lang po yan doon sa isang vlogger. Pero yung vlogger Makaabayan, meron siyang ipinakita doon na ebidensya. Finingirling pala. So, ganun po kabastos yung si Digong Makaabayan. Tapos sasabihin nyo ngayon, ano tawag dito Makaabayan? Insecure. Not insecure. Magsiselos si Efelisa kay PBBM kasi touchy daw. Alam nyo Makaabayan, si PBBM talagang clingy ho yan. Yes, likas talaga na clingy po itong si PBBM. Parang inosente Makaabayan, parang lambing-lambing lang, 'di ba? Pero hindi ho 'yan magawa po ni PBBM na mamanyak po na magmanyak po ito ng tao kasi si PBBM at si Felisa talagang in love sila sa isa't isa Makaabayan. At kahit pa noon, wala itong narinig po na si PBBM merong minamanyak po na ibang babae Makaabayan. Okay, 'di ba? Nakatawa talaga eh. Forward tayo dito kay Sas Makaabayan. Bakit Sir Ivan? Ito kasi si Sas Makaabayan. Abay, sunod-sunod po kanyang post. Kasi nga, di ba, na siya dito, yung nasaktan sa dito, nawindang sa dito, sa sinabi po ni FL, na 3 years yata yun, if not mistaken, 3 years ba or 5 years ba siyang pro bono dito kay Felisa Makaabayan. Libre lagi, di ba? Tapos sabi niya na liar daw si Felisa. So after that, meron siyang ipinakita dito ng mga pictures Makaabayan, abay, nang pagpasikat. Unang pictures na inilabas niya, meron siyang sexy daw siya na picture Makaabayan. Sabi niya, ang sabi niya sa caption, "To Bongbong Marcos, don't ya wish your girlfriend is." Di ba alam mo natin yung kanta niya Makaabayan? Don't ya? Di ba ang kanta niyan is, "Don't ya wish your girlfriend is a hot like me." Gusto niya hot like her Makaabayan. Hot ba siya? Hot ba yung patutoy? Tas ang sunod niyang pinost Makaabayan, ito rin po. Meron siya ipinakita dito na siya, may ipinakita siya dito na sabi niya nakahinambid siya, tas ang ipinakita niya picture po dito kay Felisa, medyo hindi siguro naka-ready sa picture Makaabayan. Napapahambog siya, nagyabang Makaabayan, pero kapag ganyan po niya pinapakita, hindi po ma-insecure si Felisa. Bakit? Itong si Sas ay isang operada Makaabayan, isang artificial. Itong si Felisa, siya po ay natural, meron siyang natural po na beauty at hindi po retokada Makaabayan. 'Di ba? Bakit naman ma-insecure itong si Felisa? Kahit kailan ikaw Sas, kahit kailan hindi ka po magiging first lady. Bakit? Siyempre, hindi naman siya lady Makaabayan, lady boy naman siya. Hindi siya magiging lady. Kahit kailan, hindi pa ito maging first lady. At kahit ilang pictures pa na ipapakita niya sa madla Makaabayan, sa Twitter o sa Facebook, hindi pa rin po ma-insecure itong si Felisa. Bakit? Hindi naman siya babae. Siya po ay isang artificial Makaabayan. Gonggong kasi, di ba? Ulitin ko na po dito, kahit ilang medisina po ang inunod niya dyan sa kanyang mukha, mas maganda pa rin po tingnan yung hipon Makaabayan. Nakatawa naman. 'Di ba? At saka Makaabayan ko, pag-usapan rin po natin si Hanilet. Bakit si Ivan? Akala ko ba ayaw mong idamay si Hanilet? Ito kasi yung mga didis Makaabayan, ginamit nila si Hanilet. Pero mamaya, meron akong ibulgar sa inyo Makaabayan kung anong meron itong si Hanilet. Pero kapag sasabihin nila na meron kasi nagsabi Makaabayan na ito pahapyaw lang po, pahapyaw. Kasi nga, ang sabi nila, na si Hanilet daw, sabi nito ni Lakay, Hanilet kept her distance and allowed the president to shine and be recognized for his own merits. Si Hanilet Makaabayan na nanahimik lang. So, hinayaan na daw ni Hanilet itong Digong na mag-shine sa kanyang sarili pong mga merits. She never spoke on his behalf. Neither did she get in the way of government dealings. Nanahimik lang na Makaabayan. Hindi daw siya nakikilam dito kay Digong. FLM might be the Achilles heel of his admin, making the president look weak and not in control. Unang-una, First Lady ba itong si Hanilet Makaabayan?
Meron bang First Lady, si Digong? Di ba siya po isang domestic partner makabayan? Di ba hindi naman, I'm not sure ha, I'm not sure. Pero ayon po sa aking panaliksik, hindi po kasi pwedeng maging First Lady yung domestic partner lang po makabayan. Kasi hindi naman siya legal wife dito, di ba? Pasensya po no, doon sa mga domestic partner, hindi po kayo aking pinag-usapan. Doon lang tayo po mag-focus kay Hanilet. Kasi dinadrag na makabayan, well, siyempre i-drag natin dito, silang una Pero alam niyo ba, ngayon, ulitin ko lang po, hindi po pwedeng maging ayon sa pagkakalam ha, na i-correct niyo po si Sir Ivan, if I'm not, kung nakamali tayo dito, si Hanilet, hindi po siya pwede maging First Lady kasi siya po ay domestic partner makabayan. So walang right, itong mga DBS na idawit dito si Hanilet. So dahil idinawit lang makabayan, ipapakita ko sa inyo yung ipinakalat po ni Trillanes noon. Ito pong si Hanilet na meron pala siyang 187.6 million sa kanyang bangko makabayan. Paano yan nangyari, Sir Ivan? Well, I don't know. Pero ayon sa aking intel, na ang kanyang negosyo makabayan is only a meat shop and only mga catering services makabayan. Siguro may narinig po ako, yata parang meron siyang Mr. Donut makabayan. Correct ba si Ivan? Di ba meron siya? Siguro lang ha, hindi ko sure. Baka meron siyang Mr. Donut makabayan. Kasi may nakita kong pictures na kasama niya ang kanyang anak, yung si Kitty, napapicture sila sa Mr. Donut makabayan. Siguro sa kanya yon, pero 187.6 million pesos sa kanyang bangko makabayan. Di ba? Nakaduda talaga Pero mamaya, meron pong nakakagulat po na balita tungkol ito sa Duterte makabayan. At syempre, marami pang iba. Alam po si Sir Ivan, marami itong binibitahan ng mga pasabog every time na maglalabas tayo ng mga bagong balita dito sa ating channel. Okay, so syempre makabayan ko, before na mag-start, well, acknowledge po natin. Tsaka kumustahin natin po ating mga kababayan po, mga pinalangga na mga legends, ang ating mga senior citizen. Hello po, kumusta? Kumusta? Of course, sana okay tayo ngayong umaga. At syempre, nandiyan po kasama natin ang mga kababayan natin po, mga Marcos loyalist. Nandiyan po yung mga DDS na mga matitino. Syempre, nandiyan po yung mga kababayan natin, mga Pinklawan at saka yung mga Dilawan. And also makaabaan ko, siyempre pasalamatan rin po natin at saka i-welcome natin ating pong mga kasama dito, mga bagong kasama, mga bagong subscribers. Welcome to the family and thank you po for appreciating our channel. So siyempre makaabaan ko, before tayo mag-start po, meron kasi nagtanong sa atin. I think si Ma'am Shane Sibal yata yun, if not mistaken. Nagtanong siya makaabayan kung ano daw ang ibig sabihin ng kwanggol. Yung lagi ko pong binabanggit sa aking intro makabayan, 'di ba? Narinig niyo ba? Lagi kong sinasabi na kwanggol yung mga vlogger. Ang ibig sabihin po ng kwanggol makabayan, yan po ay isang stupid person. Yes, stupid person, yung mga slow learner at saka yung mga despicable person makabayan. Yan po, ibig sabihin po yung na kwanggol. Yung mga DBS na mga vlogger, yun po mga DBS na mga supporter, at yung mga tanga na lagi pong naniniwala sa kanilang makabayan. Sila po ay mga kwanggol. So anyways, at least alam na ho natin kapag meron pong mga lipos sa ating makabayan at saka tinitira kayo, tawagan nyo lang pong kwanggol. Okay, so for ating makabayan, una po tayo pumunta doon sa mga mandidibang tayo ng mga paninira po ng mga DBS. Well, dito naman tayo po sa good news na kung saan ang Bagong Pilipinas Serbisyo Fair nagpunta doon sa Benguet makabayan. For more details, let's watch this. Naging matagumpay ang paglulunsad ng Bagong Pilipinas Serbisyo Fair ng pamahalaan sa Benguet. Bukod sa ayuda, mga serbisyo at programa, may mga binuksan ding oportunidad para sa mga naghahanap ng trabaho. Yan ang ulat ni Bella Lesboras, live. Dala. Dominic, siksik, liglig at nag-uumapaw ang mga ayuda, serbisyo at programa ng gobyerno na inihatid sa Bagong Pilipinas Serbisyo Fair dito sa Benguet. Para sa mga gustong humabol, huwag mag-alala dahil magtatagal ang caravan hanggang bukas. Makulay, masaya at punong-puno ng biyaya
Ganyan ang naging paglunsad ng bagong Pilipinas Serbisyo Fair sa La Trinidad, Benguet ngayong araw. Pinangunahan ito ni House Speaker Martin Romualdez kasama ang higit 60 kongresista at iba pang lokal at national officials ng pamahalaan. Kabilang sa mga pinilahan ng ating mga kababayan ang Love for All, hatid ang iba't ibang serbisyong medikal ng gobyerno. Mayroon din namang iba't ibang ayuda at regulatory services kung saan marami rin ang nakakuha ng birth certificate, NBI clearance at passport. Para naman sa mga job seeker, mayroon ding booth ang iba't ibang sangay ng gobyerno tulad ng Bureau of Fire Protection na may recruitment din para sa mga nagnanais maging bumbero. Pag sa female po ma'am, 5 flat, and then pag sa male is 5'2" ma'am. And then of course, dapat yung BMI natin is pasado para kailangan nating fit kasi pag pumasok dito sa BFP ma'am. And then of course ma'am, sa ating health, dapat wala tayong existing na sakit para pagpasok dito pwede ma'am. At bilang tulong naman sa mga micro, small and medium enterprises, marami ring bilihan dito ng iba't ibang produktong Pinoy mula sa kadiwa ng Pangulo hanggang sa iba't ibang kagamitan. At syempre hindi naman kumpleto ang mga tampok ditong produktong Pinoy kung wala yung mga tulad nitong mga gawang inabel na talagang ginawa mismo ng ating mga kababayang igorot dito. Tulad na lamang itong isa sa mga Filipiniana dito. Ang presyo ni dito ay nasa higit 1,000 pesos. Pero talagang sulit na sulit kasi yung produktong Pinoy talaga ito, sukat natin isa. At talagang pagka may suot kang ganito, ramdam mo talaga yung pagiging Pilipino mo dahil ito ay isa sa mga native talaga nating kasuotan dito sa Pilipinas. At kapag bumili ka raw nito, talagang hindi ka lang nakatulong dito sa ating mga small business owners, kundi nakatulong ka pa sa ating mga kababayang igorot na sila mismo ang gumawa nito. Diba? Ganda. Ang bagong Pilipinas Serbisyo Fair ay isang one-stop shop caravan na naglalayong ilapit sa ating mga kababayan ang iba't ibang ayuda, serbisyo at programa ng gobyerno. Para sa Benguet, nasa 412 million pesos na halaga ng tulong ang inihatid at ihahatid pa hanggang bukas ng 70 participating national government agencies para sa nasa 80,000 benepisyaryo. Bukod sa BPSF Caravan, inilunsad din sa probinsya ang Cash and Rice Distribution o CARD Program, Integrated Scholarships and Incentives o EASY Program for the Youth at Startup Investment Business Opportunity and Livelihood o SIBOL Program. Bago magtapos ang programa, ipinresenta rin ng Sangguniang Bayan ng La Trinidad ang kanilang bagong resolusyon na nagdedeklara kay Speaker Romualdez bilang adopted son ng kanilang bayan. Ito ay bilang pagkilala na rin sa kanyang mga tulong at serbisyo sa lugar. I'm very, very honored to be here. Ito ang 15th Bagong Pilipinas Serbisyo Fair. Una sa CAR o sa Cordillera Autonomous Region. Kaya nakita natin na napaka-importante itong araw na ito at kaya napapasalamat sa mga lahat ng organisasyon. Kaya higit 80,000 mga beneficiary sa weekend na ito at higit over 392 programs, projects, and initiatives ay dinadownload natin yan. At over 400 million pesos worth of programs ay dinadownload to 80,000 beneficiaries. Ngayon, masasabi ko, ang Benguet ay hindi na lang basta Benguet. Ang Benguet ay tinitingala na. Ang Benguet po ay minamahal na. At ang Benguet ay patuloy pang makikilala sa buong Pilipinas. Yan po ang pagtutulungan namin ni Speaker Martin Romualdez at ng ating Apo Lakay. Sino ba si Apo Lakay BBM? Kilala nyo? Si Apo Lakay BBM ay taga-North. Kaya po, hindi tayo mapapabayaan dahil kailan po natin si Apo BBM. Dominic, bukod nga sa mga pagbibigay ng ayuda, programa at serbisyo, may pagkakaisa concert din na dapat abangan dito sa Benguet. Gusto nga nating ipakita sana sa ating mga kababayan pero may hamon sa signal sa bahaging yun nga ng BSU. Pero nako, hanggang mamayang gabi talagang tuloy-tuloy yung magiging pagsasaya rito para handog yan ng ating pamahalaan sa ating mga kababayan dito sa Benguet. Dominic? Yan, so palakpakan naman natin yung Marcos Admin Makabayan. Di ba? Yan ba ang mga walang ginagawa? Yan ba ang gobyerno na inkumpetente Makabayan?
Alam niyo po, doon po sa mga nagsasabi na wala nang ginagawa yung gobyerno natin, huwag kayong maniwala doon. Lahat po ng ginawa ng ating gobyerno para ho yan sa atin lahat mga kabayan. Pero siyempre, pilit kasing sinisaraan, pilit kasi itong gustong pabagsakin mga kabayan. Yan kasi ang goal dito at gustong gawin po ng mga DBS, yung mga Duterte, kasi nga sila po ito'y nawala na sa limelight mga kabayan. Napuhalan sila ng Marcos administration. Okay, so isunod ko rin po sa inyo kasi meron pong inilabas na vlog po si PBB mga kabayan na kung saan napaganda talaga kasi na-explain niya dito kung bakit ganun po ka-hospitable yung mga Pinoy mga kabayan at bakit nagustuhan rin po ng mga lider na ibang bansa itong bansang Pilipinas at saka yung ating presidente mga kabayan. For more details, let's watch this. Tayong mga Pilipino ay tanyag na tanyag sa buong mundo para sa ating Filipino hospitality. Humahataw ang ating turismo hindi lang dahil sa ganda ng ating bansa, kundi rin dahil sa napakainit na pagtanggap sa ating mga bisita. Pinaparangalan natin ang mga katangi-tangiang talent na lalo pang nagpapaganda ng ating bansa sa pamamagitan ng mga makabagong pamamaraan. Ang Filipino hospitality na ito ay likas sa bawat isa sa ating dahil sa tahanan nagmumula ang pagmaalaga ng mga Pilipino. Madalas siguro ay nakikita ninyo na ako ang pumupunta sa ibang bansa at rinireceive ng mga leader. Iba-iba naman ang mga estilo ng kanilang pagtanggap, pero laging best foot forward. May mga kaibigan pa tayo na nagtatanong kung ano naman ang ginagawa natin kapag tayo ay may tinatanggap na foreign leader dito sa Malacanang. Hindi nyo na siguro napapansin ang mga detalye nito, kaya ako na ang magkikwento sa inyo tungkol sa Filipino hospitality practices dito naman sa palasyo. Ilang araw pa lang bago ang pagdating ng ating bisita, mapapansin na natin na sa mga kalye na dinadaanan nila ay meron na rin bandila ng kanilang bansa. Ganyan din naman, kadalasan ang protocol practice sa ibang bansa. Siyempre, pag nakita mo naman ang iyong sariling flag sa ibang bansa ay na nagwawagayway, ay very welcome ang inyong mararamdaman. Kasama na yon kalinisan, salansangan at ang mga touch-up ng pintura sa physical preparation. Pero bukod dito ay pinapersonalize natin ang pagtanggap natin dahil naman espesyal ang bawat isang bisita. Mula sa musika na maririnig nila, personalized. Kung papasok ng palasyo ay may bandang kawayan na bumubungad sa kanila. Siyempre, interesado sila sa music instrument na yon. Pero ang nakakatuwa ay tinutugtog ng ating mga musiko yung kanilang mga folk song ng ating mga bisita. Yung effort na yun, naaralin mo ang piyesa ng music dahil malaking bagay sa kanila. May ginagawa rin tayo nun sa pagtanggap sa Malaysia, kumuha tayo ng Malaysian song. Trinanslate natin sa Tagalog at English at yun ang ginawa nating fireworks music. Bilib na bilib sila dahil effort nating gawin yun. Ang entertainment naman sa ating mga gala dinner ay pagkakataon nating ipakita at ipagmalaki ang ating napakayaman na kultura. Ang pagkain din ay kasama diyan, carefully prepared at nakaayon sa requirement ng ating bisita. Kung may dietary requirements ay inaalam natin yan. Kung halal ang pwedeng kainin, kung may preference o allergy ba ang ating mga panauhin. Lahat yan ay kailangan malaman natin. May mga binibigay din tayo ng mga regalo sa ating mga bisita. Ito ay mga local crafts natin na mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Dahil napakaganda naman yung gawang Pilipino. Ito ay hinahanap talaga ng ating team. At hindi lang ito yung basta-bastang mabibili sa mga mall. Love local talaga. At importanteng mabida natin ang gawa ng mga MSMEs. Isa sa mga inaral namin na kinakailangan ng ating mga bisita ay ang madaling access sa mga pupuntahan nila. Karamihan ay sa palasyo naman ang mga meeting at engagement. Kaya nitong mga nakaraang buwan ay may idinagdag tayo sa latest addition sa ating Filipino hospitality asset. Ito ang parang lodging o tuluyan ng ating mga bisita. Guest house, imbes na mag-hotel pa sila sa malayo, matatraffic at mahihirapan sa mga schedule ng mga meeting, dito na lang sila malapit sa palasyo. Nagkataon na may mga
napapabayaang lumang bahay sa compound ng Malacanang. At may nakita kaming isa na pwede pang i-renovate. Yun ang aming ginawa. Siyempre, ang lahat ng yan ay pinagtutulungan ng ating team sa Office of the President, ang Social Secretary, at of course, ang ating may bahay na si Lisa. Ito, hindi lang isa ang nagtanong. Ilan sa ating mga bisita, ganun na tinatanong, what makes Filipinos so nice? Hindi ko masagot. Sabi ko, hindi namin alam that we are being nice. Basta galaw namin, yung aming natutunan, aming dating gawi. So why are you so nice? Why are Filipinos so nice? Nakakataba ng puso pag narinig mo yun. Mahalaga ang ating bisita ay pakiramdam naman nila ay very welcome sila dito para naman maging mas matibay ang ating pagsasama, ang ating mga agreement, ang ating mga partnership sa iba't ibang bansa. Alam naman natin sa panahon ngayon, sa mundo ngayon, kailangan marami kang kasama doon sa iyong ginagawa at ganyan na rin ang ekonomiya ng buong mundo. Kaya importante na malaman nila na mahalaga sila sa atin. Ang Filipino hospitality ay katangian na noon pa man ng bawat Pilipino. Isabuhay pa natin ito at lalo pang paghusayan. Ito ang mahalagang sangkap sa ating biyahe tungo sa bagong Pilipinas. O di ba sa vlog po ni PBM Kabayan, may napansin ba tayo? Di ba may nabanggit doon na isang bahay makabayan na sabi ni PBM, pinagganda nila kasi daw napabayaan ito, siyempre napabayaan makabayan, pinabayaan po ni Digong. Pinabayaan lang, naging luma na bahay siya, pinabayaan lang. Buti na lang, Marcos po ang naupo makabayan. Kasi kung hindi Marcos, hindi pa rin po yun, i-renovate nila. At saka nandyan po si Efelisa Makabayan. Siya po yung nagpaganda po ng bahay na yun. Diba? At least napakinabangan dito. Pero sa panahon po ni Digong Makabayan, kasi nga wala siyang first lady. Diba? Yan kasi ang napaka-advantage dito ni BBM. At saka meron siyang kasama po na isang fierce lady Makabayan. At saka magaling rin po. At saka po talagang napaka-decente at magaling po to mag-isip Makabayan. Diba? So talagang good job dito, no? Yan ba ang first lady na walang ambag daw? Sabi lang walang ambag daw si First Lady Makabayan. Wala daw, tinanong dito, di ba kahapon, the other day, di ba sabi ko kahapon, nagtanong kasi yung DDS, mga DBS, daw dito yung ambag ni First Lady sa mamayang Pilipino Makabayan. Yan po, kitang-kita na mga gonggong talaga mga kwanggol kasi. So anyways, for na tayo Makabayan, dito na po sa kanilang mga paninira. Anong una, Sir Ivan? Kasi nga, ito pong si Makabayan, ito pong si Jason Sa, meron siyang post. Sabi niya, Pugad vloggers on Radyo Bandido, DZRJ, was unceremoniously taken off the air. Alam ba natin yung DZRJ Makabayan? Yan isa yung radio station, tapos meron po silang Facebook na live streaming. So, nandyan po mga balita, meron po siyempre mga about sa politika, about po sa mga current events, saka I'm not sure kung meron ba silang about sa mga showbiz Makabayan. I'm not sure. So dyan po sa registration niya Makabayan, nandyan po sila si Sal Panelo, nandyan po sila si Mark Lopez, si Lorin Badoy, na nag-live stream Makabayan. Siguro nakipag-tap sila dyan, pero ito pong grupo nila ni Mark Lopez, sila ni Lorin Badoy at saka yung isa Makabayan ng mga attorney, nakalimutan ko ng name Pero ang name po sa kanilang grupo is Pugad Vlogger Makabayan. Pero yan po ay mga pugad na mga baboy. Mga baboy kasi yung mga ugali Makabayan, mga pugad baboy, hindi mga pugad vloggers. Ang sabi po ni Jason Sa, tinanggal daw sila Makabayan. Bakit? Ang sabi po dito sa comment ni Jason Sa, went off the air habang pinag-uusapan yung tungkol sa interview ni Katonyeng kay Lisa Aranita. Take note, sabi daw, bakit na tinanggal ng DZRJ? Dahil daw napag-usapan doon, tungkol doon sa interview ni Katonyeng Makabayan, yung si F. Elisa. Sabi niya, pero alam niyo Makabayan, inimbestigahan ko ito. Ang last po nila na air doon ang last lang air doon sa DZRJ, that is April 17 Makabayan. So ang host doon, ito pong si Darwin Cañete. So kasama rin po doon sa Pugad Vlogger Makabayan. Meron na pong programa doon. Ito pong si Sal Panelo last April 18 Makabayan. So diyan po si Sal Panelo, ang pangalan ng kanyang programa ay Kontra Birada Makabayan.
Kailan ba nag-air yung teaser po ni FL Makabayan, yung teaser na video po ni Katon Ying, na kung saan sinabi niya doon na budget na daw sa kanya itong si BP Sara. That is 3 days ago, Makabayan. If I'm not mistaken, nirelease ho yun is 18 afternoon or evening, Makabayan. Pero ang last po doon na air doon na programa po sa DCRJ Makabayan, that is April 17. Tapos sinabi nila, dahil na napag-usapan doon yung sinabi daw ni Felisa Makabayan, kaya daw tinanggal ng DZRJ April 17. Pero inilist po yun ni Katon Ying April 18 afternoon, Makabayan. Pero doon po sa kanyang Facebook page, ang Pugad Vlogger Makabayan, nag-vlog rin po sila, nag-live stream. Pero alam niyo ba, pinanood ko po ang buong episode nila, that is April 18, wala silang napag-usapan doon or topics tungkol po kay Felisa Makabayan. 101% Sir Ivan. Kahit kayo mga haters, mga DDS na yung mga kwanggol na mga DDS, tingnan niyo po doon sa vlog nila sa Pugad Vlogger April 18 kung mayroon ba silang napag-usapan doon tungkol kay Felisa Makabayan. Wala po. So yan po si Jesusan, nagsinungaling sila. So kapag sasabihin lang dito, baka daw hawak, kasi sabi nila meron kasing comment sa baba, na kung saan ang comment doon sa baba, Makabayan, di ba, sabi nila, press freedom na yan, anyari, grabe na jud, oppressing press freedom or becoming diktador sa PBM. Pero meron din pong comment sa other Makabayan, si Felisa ang kanilang inakusahan dito. Hawak daw ni Felisa yung DZRJ. So ngayon, imbestigahan natin yan. Sino ba ang may-ari ng DZRJ, Sir Ivan? Ang may-ari po ng DCRJ ay si Ramon Jacinto or Ramon RJ Jacinto, Makabayan. Kilala ba natin? Di ba siya po ay musician, Makabayan? Magaling yung musician, di ba? Guitarist po siya. So ito pong si Ramon RJ, alam nyo ba na siya po ay Duterte, Makabayan? At during po sa term ni FPRD, inappoint ho yan ni FPRD bilang Presidential Advisor for Telecommunications or Undersecretary sa Makabayan. That is December 2, 2020 hanggang June 30, 2022, Makabayan. Siya po ay isang Duterte. Pero ngayon, pinag-akusahan nyo si Felisa dahil daw napag-usapan si Felisa do, Makabayan, kaya daw tinanggal ang kanyang programa doon. That is fake news. That is fake news, 101%. Kahit po yung mga haters natin dito, mag-imbestiga kayo, tingnan nyo po kung napag-usapan nila doon itong si Felisa. At yan po si Jesus talagang fake news peddlers, mga kabayan, di ba? Grabe talaga eh. Fake news peddlers itong si Jason Sa kasi nagpanik na sila kasi po ito pong popularity ni Digong Makabayan, unti-unti na po ditong nakikita natin na bumaba na po. At kahit yung taga-UP na isang professor, Makabayan, na nakalimutan ng name, yung si Encinas Franco, si Professor Jean Encinas Franco, siya po isang political analyst, Makabayan. So ipaparinig ko sa inyo kung ano ang kanyang masasabi dito sa grupo po ng mga Duterte. Siyempre, may actually sa kanya galing mga maanghang na mga salita laban sa Pangulo. Tapos kanina ay meron sa mga naging pahayag tungkol sa prospect ng presidency na kung yung anak niya ay tatakbo, di ba? So, kasi kung hindi pa pwede magsalita si Vice President Sara Duterte, nakakatulong ba yun na yung father niya yung gumagawa nitong mga deed na ito? Well, let us see whether he remains to be popular, no? Kasi yun eh. Pero in terms of political support, medyo humuhupa. Wala na eh, di ba? Kasi talagang makikita mo naman yung mga dating kaalyado niya, binibitawan na siya, which is not surprising. Di ba? Yeah. Pero as to whether Sara will run, parang I don't think that should even be asked kasi alam mo, bakit ka nag-vice president? Yeah. Kung wala ka namang balak maging presidente. Diba? Parang it's already a given. At least in my own opinion, ha? Yeah. So, ano na lang yan, pang-kiliti na lang ng tao siguro. And of course, si Duterte naman, very usual sa kanya yung threat na, tatakbo ako, hindi tatakbo. Magaling siya dyan sa ganyang laro. Pero, Prof, yung sinabi po ninyo na it's not surprising na hindi na ganun ka-popular si PRRD. Ano na siya, no? Ganyan talaga ang trend kapag umaalis na sa government? I mean, pagtapos na yung term.
Yeah, because wala ka ng power, wala ka ng budget na kailangang pirmahan, wala ng eleksyon na kailangan mong mag-endorse para manalo yung ibang tao. You know, it's downhill na yung kanyang popularity, of course, especially among politicians. Maaaring sa ibang tao, of course, meron pa, pero among politicians. Ano ang age? Yeah. Okay. It's also a factor. O, di ba mga DBS, narinig nyo yun? Sabi po ng political analyst ng taga-UP na kung saan ito pong popularidad po ni Digong, unti-unti pong nanghupas pagkabayan. Di ba nanghupas? Yung nag-fade na, unti-unti pong nanghupas, wala ng power, wala ng karisma pagkabayan. At nakita naman natin yan, di ba? Kasi nga, di ba, mismo po yung mga kalyado dito ni Digong, at siya talagang iniwan na sa makabayan, nagbaliktaran na, at lalo-lalo nang maging balintong dito ang kanilang grupo kasi ipinasok nila itong si Ipe o si Philip Salvador Makabayan. Nakatawa talaga na nominate nila itong si Ipe. Ano bang magawa ni Ipe Makabayan? Hindi naman siya politiko, hindi naman siya, sabi niya artista lang siya, hindi siya engineer, hindi siya attorney, isa lang daw siyang politiko Makabayan. Pero handa daw siyang ibigay ang kanyang buhay doon kay Duterte Makabayan. Putsa, ang kanyang pagtakbo dito sa 2025 po na senatorial election, hindi pala sa bayan Makabayan, hindi sa bayan, kundi para po kay Digong. Bakit siya tatakbo po sa 2025 Makabayan? Bakit hindi na lang po siya dito mag-apply bilang bodyguard doon po kay Digong Makabayan? Kasi nga sabi niya, ialin daw ang kanyang buhay doon kay Digong Makabayan. Kaya siya tatakbo, gonggong talaga So paparinig ko muna sa inyo. Mayong gabi, kaganyong tanan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ang tagal ko pong hinintay ito. Kung yung sinasabi nyo, mahal nyo si PRRD, ako, ibibigay ko ang buhay ko para sa kanya. Ako po si Philip Salvador. Hindi po ako abogado. Hindi po ako doktor. Hindi po ako engineer. Ako po'y isang artista na PDP na magiging epektibong magserbisyo sa mga Pilipino. Magandang gabi po sa inyong lahat. Naku po, maging epektibo daw na serbisyo para sa tao. Sinabi na ho yan ni Robin Padilla Makabayan. Magpapauto pa ba tayo? Meron na pong Robin Padilla sa Senado. Si Robin Padilla, hindi natin po maintindihan Makabayan. Diba? Puro pabalintong. At saka wala siyang nagawa dito na Siya nga pala, dito po sa ating mga kababayan po ng mga Muslim, itanong ko lang po sa inyo Makabayan, meron bang nagawa na batas si Robin para sa inyo? Kasi wala akong narinig Makabayan Kahit isa wala akong narinig Meron bang nagawa na batas para sa inyo si Robin Hood Padilla? Muslim po si Robin. Pero bakit wala akong narinig na meron siyang nagawa dito na isang batas para po sa mga Muslim Makabayan? 'Di ba? Tas tatakbo pa dito itong si Philip Salvador Makabayan. Pero honestly, idol natin 'yan. Yes, idol ko po si Ipe. Bilang isang artista Makabayan kasi magaling sa montok, magaling bumaril, but I'm not sure po sa totoong buhay. Pero dito sa politika, alam nyo po, ang pinag-usapan dito, ang kapakanan kasi ng taong bayan. Ang pinag-usapan dito, ang kapakanan po ng bansang Pilipinas. Iba naman kasi yung aktor, artista ka, iba rin po yung talagang isa kang public servant. Totoo po na public servant Makabayan. Sa pagiging ama pa nga lang dito ni Ipe Makabayan, ni Philip Salvador, 'di ba anak niya si Diyos doon po kay Chris Aquino? Wala nang nabigay dito na serbisyo po itong si Ipe doon sa kanyang anak na si Diyos Makabayan. Tapos ngayon sabihin niya, how much more? Dito po sa hindi niya kilala, mga taong Makabayan. Do you think maglilingkod siya ng totoo sa taong bayan? Ang sabi niya, kasi nga daw, mahal niya itong si Digong Makabayan at handa nga daw ibigay ang kanyang buhay doon kan Digong. Di mag-bodyguard lang siya o siya tatakbo dito ng Senator Makabayan. Di ba? Kung sakali lang for God forbid, kung mananalo po itong si Ipe Makabayan, naku po, Diyos ko, save the earth o save the Philippines. Kawawa tayo Makabayan. Meron na kayong mga kingkoy dyan sa Senado,
dadagdagan pa. Nandiyan na po si Ruben Padilla, dadagdag ka pa mga kababayan. Anong gusto na maging ang gagawin nila ng movie industry, yung Senado? Di ba? Dapat tayo po'y maging mautak mga kababayan. Walang magawa sa bayan, ito pong si Philip Salvador mga kababayan. So dapat mag-isip po tayo. Okay, so dahil na pag-usapan natin po yung mga Duterte, meron akong pasabog para sa inyo mga kababayan. Ito na gulat. For more details, let's watch this. Tayo, basta proyekto ng gobyerno, kaya may tongpats ito. Pero wag naman garapalan. Tulad itong basketball court na pinagawa ni Mayor Baste Duterte sa Barangay Tamayong, Davao City. Grabe yun. Tumataginting na 13 million pesos daw ang halaga nito. Saan yari ang poste niyan? Sa itlog? Bakit naman ang bubong niyan ay gawa sa mga solar panel? Wala man na itong stage kung sakaling magdaos ng ibang event. At least ay 6 man lang para sa mga manonood. Komento ng ilang netizen, mabuti pa raw ang kanilang court na sa halagang 2 million pesos ay may stage at bakit na may CR pa. Baste, para sa iyong kaalaman, ito ang sample ng mga basketball court na may halagang higit 10 milyong piso. Lido, Materiales Fuertes. Isa na namang itong ehemplo ng kasakiman ng mga Duterte. Matatanda ang dami ng dinatikos si Congressman Olong Duterte sa paglustay ng 51 million pesos na budget sa mga proyektong tulad ng Disaster Operations Center na ito na tila yari sa pinagtagpitag Tenyero. Ang halaga, 11.5 million. Area din ng flood mitigation structure sa Davao River na binadget na naman ng 19.25 million pesos. Di na nagpapaligsahan sina Baste at Pulong kung sino mas maraming makukurakot sa gobyerno. Pero kung pagnakaw sa abang bayan ng pag-uusapan, marami pa silang kakainin bigas kumpara sa kanilang kapatid na si Inday Sara. Simaid lang naman ito ang 125 million peso budget ng Office of the Vice President sa loob lamang ng 11 araw. Brothers, watch and learn. O di ba? Kurakot ang mga Duterte makabayan. Tas ngayon laging sinisiraan yung mga Marcos. Ang number 1 corrupt yung mga Duterte at kawawa tayo makabayan. Kapag sila po'y maupo na naman sa darating po na 2028. Kawawa ang bansang Pilipinas. So ano bang masasabi dito ni Nino Barsaga makabayan? For more details, let's watch this. Tama na ang kalitsihan nyo, tama na ang kadramahan ninyo. Ha? Bigyan nyo ng katahimikan ang bansang Pilipinas. Pinagwawatak-watak nyo lang, mga puki nyo. Ha? Minsan lang nagsalita ang isang Lisa Araneta Marcos. Bilang magulang, bilang ina, nilabas niya ang kanyang saloobin. Kaya kung ikaw meron kang delikadesa, Vice President, ito nakakarekta naman ako kay BP Sara. Hindi ko na siya tinetext nung mulang inaatake ko sila. Alam mo ma'am, kung meron ka pang delikadesa, mag-resign ka na sa DepEd. Ha? Huwag kang makipagplastika na dyan. Lumayas ka na sa administrasyon na to. Ha? Pabayaan mo kung sino ang pipiliin ni BBBM. Huwag kang kapituko sa DepEd. Ha? Lumayas ka na dyan. Hindi ka kailangan sa DepEd, madam. Meron pang mas better na uupo dyan kaysa sa'yo na mas malaki ang magagawa. Kung pwede nga lang, bakit hindi na lang si dating Vice President Lene Robredo ang ilagay bilang DepEd Secretary kaysa sa'yo? Ha? Alam ko mas may magagawa. Alam nyo, kahit dati galit ako kay BP Lene, pero nakikita ko siya ngayon, tahimik. Nakikipag-cooperate. Sumusuporta sa administrasyon na to. Ha? Pero niya sinabi pa nga di dating Pangulong Duterte, hindi ako galit. Hindi ako oposisyon sa mga Marcos. Hindi daw siya kaaway ng mga Marcos. Pero ano yung mga pinagsasabi mo nung mga past day, nung mga past month, past year, na puro hindi makain, hindi katanggap-tanggap ang mga pinagsasabi mo. Tapos sasabihin mo nung isang araw, hindi ka oposisyon, hindi ka kaletsihan. Ha? Sasabihin mo, hindi ka galit, hindi ka oposisyon ng mga Marcos, pero yung ginagawa mo,
daig mo pa ang oposisyon. Ha? Manang-mana ka nga talaga. Isang mana kayong mga magpamilya kayo. Ha? Nakakahiya kayong mag-ama. Ha? Tapos sasabihin nyo, hindi kayo oposisyon. Pero yung ginagawa nyo sa pamilya Marcos, hindi makain, puro paninira. Tapos yung anak, kung ano nung pinagsasabi ng mayor nung Davao, tapos may lakas loob pa magsabi yung ama na hindi raw sila oposisyon. Isang kaputa. Kung yan ang katuwiran ninyo, mga buwaka ng ina ninyo. Ha? Tapos na ang termino ninyo. Ha? Hindi Marcos ang luluhod sa inyo. Mga puta. Tigilan nyo yung kalitsihan nyo. Ha? Tapos, yung mga tangat bobo, siging udyok kay dating Pangulong Duterte na para kung magalit at tuwang-tuwang mga animal. Ha? Kaya, doon kung ano man ang mga nasa loobin na nailabas ni First Lady Lisa, normal yan sa isang ina eh. Normal yan sa isang magulang. At normal yan bilang isang asawa na katulad niya. Nasasaktan siya eh. Pero inyo, mula nung nanalo silang magpartner na si BP at si Pangulong Marcos, kahit na nagpapasaring yung ama, wala tayong narinig na negative sa mga Marcos. Di ba? Wala tayong narinig ng mga salita laban mismo sa mag-asawang yan. First time lang nagsalita si First Lady ng ganyan. Pero may dating. At yung dating na yon bilang isang ina na nasasaktan, bilang asawa na nasasaktan. Ayun. Tapos ngayon sasabihin nyo kung ano-ano. Alam nyo mga kabayan, mild pa nga lang yung mga pasabog po ni Efelisa. Yung interview niya doon kay Katunying, mild pa lang yung mga kabayan. Hindi pa lahat inilabas po ang kanyang mga nalalaman tungkol doon sa mga haters, doon po sa mga basher. Hindi pa lahat mga kabayan, mild pa lang yun. Pero doon po sa sinabi ni Efelisa, na windang sila lahat mga kabayan. Nagka-stress. pati nga itong si Botanding naglabas kagad ng fake news. Pati si Jason Sa naglabas po ng fake news para magkaroon dito ng diversion tactic mga kabayan. Pati po si Sas, abay nasaktan pala. Yung si Artificial. Pero alam niyo po yung sinabi dito ni Ping Lacson, talagang agree ko ito mga kabayan. Ano ang sinabi ni Ping Lacson, Sir Ivan? Sabi niya, if all wives are as fiercely loyal to their husbands as FLM is to PBBM, all married men can focus on their jobs or just relax with folded arms, crossed legs, up without having to stress themselves with haters and their sympathizers. Ibig sabihin mga kabayan, kung meron pong isang asawa, katulad po doon kay Efilam, relax lang po ang asawa, yung husband na magtatrabaho mga kabayan. Diba? So tama talagang sinabi dito ni Ping Lacson. Kaya nga kinulig si Ping Lacson mga kabayan. Kinulig po doon ngayon ng mga DBS. Pero alam niyo po, may papakita ko dito sa inyo na kung saan kahit anong gagawin na dito, like for example, ito pong si Sas makabayan, napakita siya ng kanyang beauty, napakita siya na nagsimsot siya, pero kahit anong gawin nila, ma-insecure lang sila makabayan. Ma-insecure sila dito kay PBBM at saka kay FLM. Yan pong pisyo na yan ay kahapon ho yan makabayan. Yes, nag-celebrate sila ng kanilang 31st wedding anniversary, pero kahapon nila, Sunday nila, gin-celebrate makabayan. Diba? Yan po ay in love silang dalawa. Kahit lang gawin dito, ma-insecure lang sa makabayan. Kasi kahit kailan, hindi talaga ito mangyari po, itong si Sas na maging isang first lady. Kasi siya po isang lady boy makabayan. Nakatawa talaga eh. So anyways, before tayo magpunta doon sa ating next topic, yung tungkol po sa death penalty makabayan, well, shout out natin. Nandyan po si Joey Tevez, LB Sumitomo, Alicia Leak, Helen Martinez, nandiyan po si Victor Robin, NQ2 Edna, hi to Shemesu LV, Ribaya Edith, nandiyan po si Emmy Mapalad, Noel Narcida, Len Gonzalez, Dave Gamer 101, hi to Wilma Malabanan, Bella Chu, Evangelina Mamdu, nandiyan po si Angela Albina,
Welmely Acobera, nandiyan rin po si Marcela Villanueva, Antonio Payos, Rose Guevara, Tinkerbell, Carmila Sanchez, hi to Mary Jane Tan, Ashen, Lito Cabansi from Milan, nandiyan po si user na name from Nueva Ecija, hi to Benjit Sumailor from Molino 4 City of Bacoor, Cavite, hi to Simply Tukes Vlog, nandiyan po si name ang user from Jeddah, Dr. Suleiman Faki Hospital, nandiyan po si Helen Cabayao, Gemma Distraho at saka sa Hideout sa Distraho family, nandiyan po si Leon Guerrero from Toyota Al Rashid, Riyadh. Hi to Evelyn Garcia and nandiyan na po si Sao Wei Vlog from Riyadh. Okay, so ang tungkol dito sa death penalty mga kabayan, ibig sabihin dito, ito po tungkol po kay Pantaleon Alvarez. Kasi nga, ito po si DOJ Secretary Buying mga kabayan, naglabas siya ng statement na kung saan sabi dito sa balita, Representative Alvarez, posibleng patawan ng death penalty. Yan po ay ayon po sa DOJ Chief mga kabayan. Ito ang mga bagay na di mo dapat palagpasin kasi baka mauwili. Hindi maganda. Yan po sabi po ni Remulla mga kabayan. So ayon po sa balita, pero may itong konting konteksto, patuloy ang pangangalap ng ebidensya ng Department of Justice or DOJ laban kay Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez dahil sa umano'y panawagan nito sa mga opisyal at sundalo ng Armed Forces of the Philippines or AFP na mag-withdraw ng suporta kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. So sabi dito sa balita, sa kanilang regular na programang executive session sa DZRH ngayong Sabado, April 20, sinabi ni Remulla na kabilang sa mga ebidensya na kanilang sinusuri ay ang video ni Alvarez kasama si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa SMNI programa kung saan niya binitawan ang kanyang panawagan sa AFP personnel. Sabi dito ni Remulla, "You do not trivialize the government. You do not trivialize the stability of democracy. You never do that. Maximum penalty of death yun. Maraming penalties kasama yan." So yan po ang sabi po ni Remulla makabayan. So sabi dito, yan na po ang sabi po ni Remulla na magkaroon dito ng death penalty kapag gagawin lang makabayan or gagawin pa nila yan or ulitin pa nila yan. So dapat, walang problema, ulitin ho yan ni Alvarez makabayan para magkaroon dito ng death penalty si Alvarez at saka itong si Digong. Pahig ba tayo sa death penalty? Please comment dyan sa makabayan at syempre babasahin yan mamaya ni Sir Ivan. Death penalty? Agree na agree si Sir Ivan. Doon po sa mga traidor at doon po sa nangikayat dito ng inciting to sedition makabayan. Magkaroon dito ng rebellion, dapat death penalty. Sino yung death penalty? Yung pong si Digong at saka si Alvarez. Dapat lang. So anyways, before tayo mag-forward makabayan, nandiyan na po si Francia Bars from Germany, Nieves Banaag from UAE, hi to Penelope Padal. Nandiyan po si Romana Manuel, Rodelintan, and hi to Dart Rem. Okay, so ipapakita ko sa inyo makabayan yung vlog po ni Atty. Claire kasi makumpara natin dito kung ano si Botanding versus dito kay Atty. Claire makabayan. Makikita natin dito, makompare natin dito kung talaga bang attorney itong si Botanding. Please watch this. Ano kaya nangyari yun? No? Biggest drug haul. Driver lang ang nagdadrive ng isang van na 14 billion pesos worth of shabu. So parang nakapagtataka naman na walang ibang hakbang ang ginawa yung mga nagtatransport ng ganitong karaming pinagbabawal na shabu para protektahan, kumbaga, yung kanilang shipment. No? At tapos, tumigil pang voluntaryo sa isang checkpoint. Oh. At saka, ito pa, yung mga nag-checkpoint, bakit nila alam na shabu yun? Diba? Usually yan, nagkakaroon talaga ng specialized training para malaman kung ano yung shabu at saka dinadala ka agad yan sa laboratorio para makonfirm na shabu nga siya. Pero bakit alam ng mga ordinaryong mga nag-checkpoint na shabu nga siya? Pero kung napanood niyo po, yung sinabi ni Maharlika, abay yung sinabi niya, may kulay na raw, maitim na raw ang kulay nitong mga shabu na ito. Ibig sabihin, reject na. Reject nga daw yan at ito daw ay parang stage na huli kasi ito yung mga hindi na mabebenta sa merkado dahil yan po ay reject kung baka. Ewan ko kung totoo yung informante ni Maharlika, no? Parang ang daming nagtatanong, okay, una sabi nila, paano yung mahuhuli at yung driver bakit pupunta pa doon sa may checkpoint? Diba? Unang-una kasi mga kayubi, hindi naman, pag may checkpoint, hindi naman ito ina-announce sa lahat. Minsan maaano ka lang
at random ba? Matsyempohan. Tsempohan. Matsyempohan ka. Kung wala ka naman kasing ginagawang mali, kahit matsyempohan ka dyan, wala kang pakialam. Diba? No care ka. Diba? Di dire-diretso lang. Diba? Pag pinahinto ka, di hinto. Titignan lang naman kasi, ito kasi mga kayubi, kasi pagka nag-inspect kasi yung mga otoridad, ngayon na checkpoint, hindi naman nila pwedeng kalkalin yung sasakyan mo. Okay. Diba? Hindi nila pwede yung i-search, especially kung walang search warrant. Okay? Pero, kapag yung pagkita nila, in plain view, tingin lang, meron kang karga na kakaiba, nagkasuspecha sila. Okay. Pwede yun. Basta nagkasuspecha sila, Attorney Claire. Kaya, what's the use? Natitignan ka in plain view. Tapos halimbawa, pagka plain view mo, doon sa kabilang, sa silya, may nakita kang Uzi. Hindi mo ba yun aanuhin? Hindi mo ba hihingin yung lisensya nun? Di ba? Lalo na kung ikaw ay hindi naman miyembro ng militar at authorized ka to have that kind of high-powered firearm. So, dito, kasi I think, ganito nangyari. Although wala tayo doon Futon, tapos ang dami kasing karga. Parang pumapasok ngayon na 1.4 tons. Kasi yung unang estimate is 2 tons. Yes, okay? Attorney. So, pumapasok ngayon ng 1.4 tons lang. So, kung iisipin mo, kung syempre hindi naman parang kasing laki na sako yung nilagyan diba? Pinagpatong-patong yan, partner. At ikaw na police, nag-check point. Nakita mo, yung driver, pati yung lahat ng katabi niya, puno-puno. May mga, ganun. Medyo, ano yan? Diba? Ganun yan Diba? Ano yan? Diba? Lalo na kung wala ka nakitang papel, attorney. kung ano to, doon nag-start yung hinala. Correct. Diba? So, pag napaghinalaan yan, inatsyempohan ka pwede kang ipahinto. Ipa-flag ka talaga. Ipa-flag ka talaga yan. Talaga, attorney. Oo, diba? Kasi kung pag i-check, nasa checkpoint kayo, dumaan kayo, diba? So, mas mahirap yung hindi ka huminto. Ay, oo. Mas lalo ka pang hihinalaan. Ibig sabihin talaga may tago. Hindi ka na dumiretso. At may nakakita sa'yo na pulis, hindi ka dumiretso, umuwi ka, nag-U-turn ka. Mas lalo kang paghihinalaan. So, may mga kilos na gano'n na mas paghihinalaan ka. Kapag kayo nahinala. So, kung pagdiretso niyan, binuksan ng bintana ng driver, kasi bakit isa lang siya? Baka nga hindi ka siya na isang panihinante dahil sobrang dami. Diba? Kasi kung 2 tons siya, magiging 2,000 yata kilos. So, kung 1.4 yun, edi 1.4,000 kilos yun. Diba? So, tingin ko, sobra siyang sikip na napaghinalaan. Yun yung dating sa akin. So, kung may mga ganitong klaseng operation, tingin ko, sa mga nagmamasid, na walang alam sa ganitong klaseng operation, wag muna kayong mag-content kung wala kayong alam. At para lang maging negatibo yung paghuli. Kasi marami nagko-content kayo na para bang, ba't ganyan, ba't ganon, ba't ganyan. Diba? Unang-una lahat tayo wala. Sa sitwasyon na attorney. Pero syempre ako as a lawyer, alam ko kung paano minsan ginagawa. Tama, diba? tama, attorney. Pati yung pag-kilo, yung pag-measure partner. Halimbawa, si A nahuli. Wala naman minsan dala yung, tinatanong ko nga yan Nasa yung parang measurement na tools nyo para masukat na doon. Minsan yung mga sachet, mga laman, dinadala pa yun doon sa nearest office nila na merong sukatan. Dahil doon na lang susukatin. Doon susukatin. Kung papansinin mo dito, mukhang naunang magsalita sila PBBM saka sila DILG bago na sukat na measure lahat. Sa dami nun. Attorney. Sa dami nun, hindi yun matatapos agad-agad. Baka nga 2 days diba? Parang baka 2 days to matapos. Okay. Pag kilo pa lang. So, sobra sila excited mag-report. In-estimate na 2 tons. Na tingin ko naman, wala namang mali. Wag lang magkanakawan. Kasi naman yun, ibang istorya na yung attorney. Diba? Yun. Diba? Magiging issue to, mga kayubi, kung 2 tons to. Tapos, biglang, nawala yung 0.6. Yun na. Mag-ano ka na nun. Ibang usapan yun. Diba? Pero hanggat wala tayong nakikitang
ang tawag doon, nagkanenokan. Yung Ano ba salitang neno? neno. Pambata to, di ba? Nakanenokan ng mga shabs partner. Oo. Huwag muna tayo magbigay ng negatibong pahayag, especially kung yung nangyari good for the government. Okay. Good for us. Oo. Saka, itong nahuli na to, o anong gagawin nyo after this? Okay. Hindi agad ito masusunog kasi may driver. Diba? Ngayon, si driver talaga, pasalamat tayo may nahuling driver. Oo, attorney. Kaya sabihin nyo, hindi natin nahuli kung sino nag-deliver. At still, may tao na pwedeng makuhana ng info. Okay. Kasi unang-una, ito daw sasakyan yata, sinalubong na lang, ay galing yata tong mga shabs na to sa dagat. Para ibiniyahe, tapos sinalubong na lang sa Alitagtag, sa port area, no? Batangas. So, ang tanong ko, sino nagpapunta sa'yo dyan para kunin mo yung ganyang kalame? Oo. Kahit sabi mo inutusan lang ako, still merong kang taong kausap. Diba? Kung talaga namang wala kang alam, edi ituro niya yung kung sino yung nakausap niya. Kung sino nag-hire sa kanya. Tama. Hindi pwedeng no comment dito. Diba? Pero hindi, syempre partner. Magsasalita siya sa korte lang. Doon lang, attorney. Huwag siya magsasalita sa mga media. Kasi, attorney, Ano siya magiging admission. Wala naman siya sa custodial investigation. Yun pala. Syempre pag voluntaryo ka nagsalita, hindi naman required ng lawyer, wala ka sa custodial investigation. When we say custodial investigation, iimbestigahan ka ng otoridad. NBI, CIDG, police. Diba? Wala ka dun. Yun. So, hindi ka required bigyan ng lawyer. Diba? Pero kung since nahuli ka na, at tinatanong ka doon sa police, it's either ayaw mo magsalita, o bibigyan ka ng lawyer. Diba? Bibigyan ka ng lawyer doon. Sabi mo, hindi ko talaga alam. Ito ebidensya ko. O, di okay na. Magbigay ka na ng ebidensya doon pala sa inquest proceedings. Now, which you can use doon sa court. Kasi may ebidensya ka talaga malinis konsensya mo Diba? So, yun. So, ang sa akin, diba, para lang bahira natin agad-agad ng negatibo na concept or idea. Yung paghuli na parang scripted. Yun nga, sinasabi. Wag muna. Wag muna. Hayaan natin gumulong yung pag-iimbestiga. Okay. It's too early. Para magsalita. Kasi wala kayo doon. Huwag kayo mag-speculate. Okay lang kayo mag-speculate but not to the point of giving negative impression doon sa ginawang pagkakahuli. Kasi meron sabihin, nag-speculate lang kami. Na malamang ito nangyari, bakit para scripted? Ay, wag. Kasi kung mag-speculate kayo to give a negative impression, don't do that. Diba? Walang mabuting idudulot yun. So, antayin natin matapos yun. Hintayin natin. Kung halimbawa bigla may nawalang 0.6 tons partner, ay, malaking issue yan. Tandaan natin, ito nga, partner, in-estimate lang. At sinasabi, wala nawawala. Pero noong panahon ni Pangulong Duterte, partner, ang daming nawala sa Bureau of Customs. Nasaan na yun? Nasaan na? Maraming nawala kasi ni-recycle makabayan sa panahon po ni Digong. Dito sa Palpal, si Butande Makabayan, dito natin po makompare kung gaano kagaling po itong si Claire Makabayan kasi nga walang kwenta talaga itong si Butanding puro lang paninira kasi at puro lang po banat ng banat at saka ngal-ngal ng Makabayan na hindi po nag-iisip. Bakit? Kasi gusto lang po itong manira po kay PBB Makabayan at saka sa Marcos administration. So dapat lang sa kanya, supalpal kay Attorney Claire. So anyways, any comment, suggestion or reaction sa ating mga topics ngayong araw, please feel free to comment dyan sa baba at babasahin yan mamaya ni Sir Ivan. Okay? At syempre, yan po ating nakalap ng balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po mag-share. Libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Diyos Ama, maraming salamat sa pagbibigay mo po sa amin ng isa pang magandang araw. Panginoon, bago namin simulan ang araw na ito,
Ipagtatapat namin sa iyo ang lahat ng aming mga kasalanan laban sa iyo. Patawarin mo po kami at linisin mo kami. Panginoon, mula ngayong araw, pinipili naming huwag mag-alala tungkol sa mga bagay na hindi namin kontrolado. Inilalagay namin ang lahat sa iyong mga kamay dahil hindi kami makakaasa sa aming sariling lakas. Pakiusap, pangunahan mo po kami. Idanadalangin ko sa pangalan ni Hesukristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video.